Ano ba ang ibig sabihin ng krus? Dalawa po kasi ang sinisimbolo ng krus. Kamatayan at pag-asa. Anong ibig sabihin na kamatayan? Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan ay bunga ng ating kasalanan. Sabi na aklat ng Romans 6, nang si Jesus ay namatay sa krus, kasama tayong namatay. Saan tayo namatay? Sa kasalanan. Ngunit nang si Jesus ay muling mabuhay, kasama tayong nabuhay sa bagong buhay. Ano naman ang ibig sabihin ng pag-asa? Tayong lahat ng mga mananampalataya ngayon, darating ang time, titigil yung ating paghinga. Lahat tayo babawian ng buhay. Sa isang salita, mamamatay. Kaya lang, una-unahan lang muna yan. Sabay-sabay. Pero ang kagandahan ng kamatayan ni Jesus, kung paanong siya'y muling nabuhay, tayo ay muli ring bubuhayin para makapiling niya. Kaya ang simbolo ng krus ay kamatayan at pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa. Pag sinabing krus, ito yung mga sakripisyo natin. Sabi ng isang pari na nagsesermon, lahat tayo, bawat tao, bawat mananampalataya, Kristiyano ay may krus na dinadala. Sabi niya, pasanin ninyo ang inyong krus at dalhin sa altar. Meron daw isang lalaki, binuhat yung kanyang misis, dinala sa altar. Sabi daw nung pare, brother, anong ginagawa mo? Bakit buhat-buhat mo ang misis mo? Eh sabi niyo kasi, father, buhatin ang krus. Kaya ko siya binuhat kasi siya ang krus. Diba? Minsan ang krus natin, asawa, anak, kapatid, pamilya. Marami tayong krus. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ang dami nating krus. Pag ikaw ay naging manggagawa sa gawain ito, ang daming krus. Pag ikaw ay naging member ng music ministry, ang daming krus. Hindi ko lang maisa-isa yung mga krus natin. Pero lahat tayo, may mga responsibilidad na dinadala, ang tawag dyan ay krus. Oh yes. Ngayon, ang tanong, ano ang dapat nating gawin sa krus? Ibagsak, ibalibag, bitawan? Hindi. Ang sabi ng ating binasa, pasanin ninyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Sapagkat kapag hindi niyo yun ginawa, hindi kayo magiging karapat-dapat sa akin. Dalawa na. Paano tayo magiging karapat-dapat sa Panginoon? Unahing ibigin siya bago ang sambahayan. Pangalawa, paano tayo magiging karapat-dapat sa Kanya? Pasanin ang krus at sumunod! Ang iba kasi, pasan-pasan yung krus, huminto, tumigil, naglaylo, kumaliwa, kumanan, umatras. Dapat tayo tuloy-tuloy ang paglilingkod at ang pagsunod. Meron daw isang babae na namasukan sa kanyang pinapasukan, yung kanyang amo na babae, naghihingalo na, 50-50 na ang buhay. Sabi ng matandang babae, ha? Sabi niya, Inday, halika. Sabi niya, ano po yun, ma'am? Halika, sabi niya, bago man lang ako bawian ng buhay, sapagkat nararamdaman ko na ako ay malapit ng kunin ni Lord. Bago man lang ako bawian ng buhay, ay meron akong iiwang pamana sa iyo. Nung marinig yung salitang pamana, tuwang-tuwa sa kanyang kalooban, yung kanyang kasambahay. Wow. Sabi niya, sa wakas, sa tagal ng paglilingkod ko dito, sa tagal ng pagtatrabaho ko dito na ako tumanda. Sa wakas, sabi niya, meron din akong mamanahin. Sabi nung matanda, iha, maupo ka dito sa akin tabi. Naupo naman siya. Yung matanda, may dinukot sa ilalim ng unan. Sabi niya, ibuka mo ang iyong palad. Binuka niya at ipinatong yung kanyang pamana. Sabi niya, ito ang aking may pamamana sa iyo. Nung makita niya, krus, gawa sa tiyok. Sa isip niya, krus, gawa sa tiyok. Hindi man lang tanso, hindi man lang kahoy, hindi man lang stainless, gawa sa tiyok. Pero hindi daw siya nagpakita ng pagkadismaya, pagkalungkot. Sabi niya daw, ma'am, pupunta na muna ako sa aking silid, maraming salamat. Habang siya naglalakad, pinagmamasdan niya yung pamana sa kanyang krus. Sabi niya, krus lang, gawa pa sa tiyok. Parang nalaki ng panghihinayang niya, pagkadismaya. Pagpasok niya daw sa kwarto, sinabit niya sa dingding. Wow!
Kapag gabi na, habang siya nakahiga, tinitingnan niya yung krus. Sabi niya, krus lang. Tagal ko nagsilbi dito. Ako ang nag-alaga, nagluto, nagpaligo sa kanya, naghuhugas sa kanya, nagbihis sa kanya. Ngayon, ito lang ang aking tatanggapin, krus, gawa pa sa chok. Nagalit daw siya. Hinablot niya ngayon yung krus. Binalibag sa pader. Pagtama sa pader, basag, durog. Habang bumabagsak daw yung krus na gawa sa chok, kasabay na bumabagsak ng mga durog na chok, yung mga brilyanteng nasa loob ng chok na krus. Yung pala yung tunay na kayamanan ng matanda, yung mga brilyanteng nakatago doon sa krus na gawa sa chok. Tayo din ay may mga krus na dinadala sa buhay. Pero ang nakatago sa mga krus natin na pinapasan natin ay hindi brilyante, mahigit pa sa brilyante, mahigit pa sa diamond, sapagkat ang magtatagumpay ay may buhay na walang hanggang kasama ang ating Panginoon. Kaya palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, tibay-tibayan mo pa. Ay, tinuruan tayo ng salita ng Diyos. Hindi man pumapabor sa iyo ang panahon, hindi ka man na-answered prayer, hindi man nagmamaterialize yung mga bagay na sinisimulan mo at ginagawa mo, alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin ng mga nagmamahal sa Kanya. Yes! Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Huwag tayong magdamdam, huwag tayong magtampo, huwag tayong maginanakit sa Diyos kung hindi niya pa ibinibigay. Bakit? Maaaring kaya hindi niya pa ibinibigay ay dahil pinapaganda pa niya. Pangalawa, baka kaya hindi niya pa ibinibigay sapagkat iniiwas ka niya sa isang pwedeng maging problema doon sa bagay na hinihingi natin. Ay, tinuruan tayo ng salita ng Diyos. Hindi man pumapabor sa iyo ang panahon, hindi ka man na-answered prayer, hindi man nagmamaterialize yung mga bagay na sinisimulan mo at ginagawa mo, alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin ng mga nagmamahal sa Kanya. Yes! Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Huwag tayong magdamdam, huwag tayong magtampo, huwag tayong maginanakit sa Diyos kung hindi niya pa ibinibigay. Bakit? Maaaring kaya hindi niya pa ibinibigay ay dahil pinapaganda pa niya. Pangalawa, baka kaya hindi niya pa ibinibigay sapagkat iniiwas ka niya sa isang pwedeng maging problema doon sa bagay na hinihingi natin. Para sa kanila, may pinakamahina na kautusan na itong mga pinakadakila o mabibigat na kautusan ang dapat sundin at yung mga mababa at mahihinang kautusan ay dapat na ipagpaliban o hindi sundin. Para sa kanila ganun eh. Alam naman natin na ang kautusan at ang batas ng Israel ay nahahati sa tatlo. Alam naman natin na maraming pagkakahati-hati ang batas ng Israel sapagkat ito ay nagsimula nga lang sa 10 utos. Kaya lang ginawa ng mga dalubhasa ay hinati-hati, pinaparte-parte. Pinarami na umabot ng 613.